hindi nga muna kami gumawa sa drum boat namin ngayon dahil dito muna kami gumawa sa isang bangka namin. Maganda na naman kasi ang panahon kaya kailangan namin itong tapusin para makapalaot kami sa susunod na araw. Noong isang araw ngayon pumunta kami sa San Narciso, Quezon para bumili ng gamit na aming gagamitin para sa pag-repair namin sa bangka na aming ginagamit sa pangingisda. Napuntahan na rin kasi namin to kaya hindi na kami naghanap pa kaya dito na kami pumunta. Tubo pa lang binili namin dito dahil ito yung gagamitin namin sa pagre-repair. Bali 2 tubo pa lang binili namin dito dahil merong nagpasabay na magpabili sa amin. Sa 2 tubo nga na may pinagkaiba sa laki at haba ay nagbayad kami dito ng 3,320 pesos. Tumingin na rin pala kami dito at nagtanong ng mga stainless cross joint nila na pwede namin gamitin sa ginagawa naming drum boat. Kapag tungkol sa gamit ng bangka ay maganda ditong pumunta dahil may choice ka talaga. So ayun, pagkatapos na yung bayaran ay bumiyahe na agad kami at pagkalipas ng ilang araw ay nagsimula na kami sa paggawa. Nagbutas nga kami ng panibago para sa tubo dahil inangat namin yung makina. Hindi pala kami gaanong nahirapan sa pagbubutas dahil meron kaming nahiram na pambutas. Medyo matigas lang sa ibang parte pero kaya naman kahit mano-mano. Hindi na pala namin tatanggalin itong lumang tubo kaya nagbutas kami ng panibago. Hassle kasi kung tatanggalin pa namin kaya mas maganda gumawa na lang ng bagong butas. Matapos nga ang ilang minuto sa pag-iikot para sa pagbubutas ay tumagos na ito sa loob. Maganda talaga ang kompleto sa gamit sa paggawa ng bangka lalo na pagdating dito sa pagbubutas ay napapadali talaga. Pero kapag gumamit nito kailangan straight talaga yung pagbubutas para hindi tumagal yung paggawa. Nagkaroon nga kami ng problema sa pagbubutas namin dahil hindi ito na sentro sa pinakamakina. Kaya kailangan pa namin itong hudhuran o bawasan ng kahoy para mapaganda talaga ang lapat ng tubo. Mas ayos kasi kung straight talaga para maganda ang takbo ng bangka. Ito palang bangka namin ito ay sobrang bagal tumakbo dahil sa spacing ng LC namin mula sa kahoy ng bangka ay sobrang lapit. Ang natural kasi ng spacing ng LC sa bangka ay nasa 1 feet sana. Ang kagandahan lang sa pagkalagay namin ng LC dito sa aming bangka at kahit mababaw at lumapat na yung unayan okay lang kahit hindi mo agad patayin ng makina. Medyo natagalan niya kami dito sa paghuhudhod at sa pagbabawas ng kahoy dahil malaki talaga yung diferensya. Nakabundol kasi ito sa kahoy na nasa gilid kaya malaki talaga ang babawasan. Buti na lang at hindi sobrang tigas ng kahoy na nailagay namin dahil kung sobrang tigas nito ay matatagalan talaga kami. Sa hindi pala nakakaalam, itong bangka na to, ito yung unang project namin na ginawa namin ni Papa. Sobrang tagal nga bago namin ito natapos gaya nga ng ginagawa naming drum boat ngayon ay hindi talaga namin napagpupukusan sa paggawa. At dahil kailangan namin ito matapos, tinuloy-tuloy ko talaga yung paggawa para makuha yung tamang level. Plano nga naming haba-haba ng space ng LC at itong timon na ililipat namin dito sa bandang dulo. Malaki talaga ang magiging pagbabago nito pagdating sa takbuhan dahil bukod sa malaki na makina nito, mababago na rin yung tayo ng LC. Hindi lang pala kami ang gumagawa sa bangka dito, meron din sa kabila at ito yung bangka na pinaglagyan ng tubo na pinasabay ipabili sa amin. Ang unayan pala nito ay galing sa amin na binili din namin at dahil hindi namin ito magawa kaya pinagbenta namin. Nahirapan nga ako sa pagbabawas ng kahoy dahil hindi ako makapasok sa loob ng bangka dahil sobrang sikip nito. Dito kasi sa bandang loob ang malaki ang babawasan kaya mas maganda sana kung makapasok ako. At habang gumagawa nga ako dito at dahil kailangan patibayin yung pinaglalagyan ng makina ay si Papa din yung gumawa. Kailangan kasi na matibay talaga yung pinaglalagyan ng makina para hindi ito umuga. At dahil nga sa gabal sa ginagawa ni Papa itong makina kaya tinanggal na lang muna namin. Magpupukpok kasi siya at hindi siya makapwersa kaya kailangan talaga itong tanggalin. Ganito pala ang magiging itsura at bali 4 talaga yung ilalagay para matibay talaga. Hindi na kasi nakakabit sa pinakang unayan itong plataforma o pinaglalagyan ng makina kaya kailangan talaga itong patibayan. Bali alas 5 na pala kami natapos at dahil alanganin na sa oras dahil meron pa kaming ibang gagawin kaya bukas na kami maglalagay ng epoxy. So yun guys, hindi muna tayo gumawa ngayon sa drum boat no kasi dito tayo gumawa sa bangka namin pang isda. Ayan, nagpalit kami ng makina. Tapos nagpalit din kami ng tubo dito kaya hindi muna trabaho dun sa drum. Kasi dito na muna kami gumawa ngayong araw. Yung pang day 4 natin, update na lang ulit namin kayo.